Pag-usapan pa natin ang bagyong Enteng at mga aktibidad ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, anong paliwanag ng Pangulo sa pagsasagawa nila ng aerial inspection? Pops, ang sabi ni PBBM, ginagawa nga nila yung area inspection para daw ma-identify yung mga areas na accessible, lalo na kung lubog sa baha. Pag area inspection kasi makikita mo alin dyan yung pwedeng pasukin. Kasi ang nais daw nila, mapuntahan nga yung mga lugar na yan at makapamahagi ng tulong. So kailangan makita mo saan ba pwedeng pumasok yung mga trucks, yung mga magpapasok ng supplies para doon sa mga apektadong residente. Julie, anong reaksyon ng Pangulo sa kumalat online na nagkaroon daw siya ng medical emergency? Pops, una-una nga nag-trending nga yung hashtag nasaan ng Pangulo. Ang sabi ni PBBM, nandito lang ako. Ang sabi nga niya nitong Martes kahapon, nasa Malacanang lang daw siya at nagsagawa ng command conference. Doon naman sa sinasabing may sakit, nagpa-check up o na-hospitalize nga ang Pangulo, sabi niya very well yung kanyang kalagayan, wala daw siyang karamdaman. Pops, sabi nga ni PBBM, nisipon, wala daw siyang nararamdaman ngayon. Sa mga reklamo sa umano'y mabagal na paglabas ng abiso, Julie, tungkol sa bagyo, ano ang sagot dito ng ating pamahalaan? Gaya ng mga dati nang nabanggit ng Pangulo, ang sabi niya gusto niya early o maaga yung pagbibigay ng warnings at saka advisories. Hindi lang ng Pag-asa pero ng mga other concerned government agencies din na nagsususpinde nga ng pasok o kaya ay ng pasok sa eskwela at saka sa trabaho. Maging mindful din daw dapat yung mga iba't ibang ahensya pa ng gobyerno kasi nga pabago-bago yung weather conditions natin. For example, ngayon nasa signal number 1, biglang tatalon sa signal number 2. So sinasabi niya yung lakas, yung galaw ng bagyo pabago-bago. So mahalaga na lahat ng ahensya ng gobyerno nakamonitor dyan. Hindi na lang naman daw iisang beses yan nararanasan. Kumbaga naranasan na yan itong bagyong Karina at ngayon nangyari din daw yan sa bagyong Enteng. Julie, may pangamba rin sa pagdami ng tinatamaan ng sakit dahil sa pagbaha. Ano ang utos ng ating Pangulo kaugnay nito? Ang direktiba niya, Pap, sa DOH, paigtingin daw yung information drive. Kailangan malaman ng mga tao kung ano yung mga dapat gawin. Lalo na nga yung paglaban sa leptospirosis. Ngayong kabila yung mga pagbaha. Kanina nga binanggit ng Pangulo na sa briefing daw sa kanya ni Secretary Ted Herbosa, Health Secretary Ted Herbosa, nasabi nga na parang mahalaga yung pagsasabon ng katawan o yung paliligo or paglilinis ng katawan na lusong dito sa baha. So yung mga ganung bagay kailangan nga na-i-inform daw yung publiko. At saka unang-una syempre yung mga pagbabawal kung kinakailangan, kung hindi naman kailangan na lumusong sa baha or yung paliligo sa baha, mainam nga daw na malaman ng publiko yung danger niyan nung paglusong sa baha. Nako, Julie, lilihis tayo ng kaunti mula sa bagyo o masamang panahon. Mainit ding balita, yung pagkakahuli kay dismissed Banban Mayor Alice Go. Anong latest statement ni PBBM tungkol dito? Pops, tiniyak niya na merong mananagot sa batas. Ang sabi niya, pananagutin nga lahat ng mapapatunayang dawit sa pagtakas o paglabas sa bansa ni dismissed Mayor Alice Go. Ang sabi niya, yung mga opisyal ng gobyerno na mapapatunayang may kinalaman dyan, hindi lang daw sila basta sisibakin sa pwesto, pero kakasuhan daw sila, sasampahan sila ng kaso. Nagpasalamat naman si PBBM sa Indonesian authorities at saka sa Indonesian government sa pagtulong sa atin na maaresto itong si Go. Kasi mahigpit naman daw yung coordination or pakikipag-ugnayan ng Philippine government sa Indonesian government kaugnay niyan. Julie, kailang inaasahang maibalik sa bansa si Alice Go? Sabi ng Bureau of Immigration ngayong linggo, target or inaasahan nga na maibalik sa bansa si Alice Go. Hindi nila in-explain kung paano yung magiging proseso pero ang tiniyak nila, nakikipag-coordinate sila sa Indonesian authorities. Pero hindi lang yung BI Pops, maging yung mga senador at saka ibang opisyal ng gobyerno, nagpahayag sila ng kumbaga parang mabibigyan linaw na finally since uuwi na itong si Go, mabibigyan linaw na kung paano ba talaga sila nakatakas, kung paano nakalabas ng bansa at ma-identify na kung sino yung mga tumulong sa kanila para nga makalabas ng bansa. Ayun, isa pang patuloy na hinahanap, Julie, si Pastor Apollo Kibuloy. May sinabi ba ang Pangulo tungkol dito? May reaction siya, Paps, kasi ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy, naglabas sila ng kondisyon na magre-resurface daw siya or lulutang siya, lilitaw siya kung gagawa ng declaration ng Pangulo or mag-i-issue ng declaration na hindi siya
ito turn over. Hindi siya isusurrender kumbaga sa Amerika. Ang sabi ng Pangulo, immaterial na daw yung ganyang condition kasi hindi naman daw Malacanang or hindi naman sila yung may hawak kasi korte na daw dapat yung nakikipag-usap or kausapin itong si Pastor Apollo Quiboloy tungkol dyan. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.